Kuro, Marco, huwag kang umalis. Ngayon ang 72 natatanging teknik ay natutunan mo na lahat. Ngayon wala ka nang katulad sa buong mundo. Dalhin mo ang jade pendant na iniwan sa iyo ng iyong pamilya. Bumaba ka na at hanapin ang iyong nanay. Mama, nasan ka ba talaga? Tumigil ka! Matandang bruha, huwag kang tatakbo. Hinubog ng hangin. Lumagat sa lupa. Elena, kung ibibigay mo ng maayos ang iyong anak na babae sa aming young master, hindi ka na mahihirapan. Pwe, ang magnanakaw na si Chiu Tianren, karapat dapat bang pakasalan ang anak ko? Kung may lakas ka, patayin mo ako. Naghahanap ka ng kamatayan. Kuya, ang hina-hina mo. Huwag ka na lang kumilos bilang kontrabida. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang basura-basura mo naman. Ang amo naming binata, hindi kanya palalampasin. Tara na. Salamat sa pagligtas mo sa buhay ko. Munting tagapagligtas. Walang anuman. Kailangan nang hanapin ni Kaichi ng kanyang nanay. Paalam na po, Lola. Ang lakas ng loob ng batang ito ay higit pa kay Bea. Sa buong Nueva Centro, walang makakatalo sa kanya. Hoy, sandali lang. Ginang Reyes. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Kanina, isang munting bata ang tumulong sa akin. Siya ang nagligtas sa akin. Ipasa ang utos. Hanapin si Kaishi. Ang magbibigay ng impormasyon ay gagantiryahan ng 10 milyon. Opo. Bea, may nakilala ako ngayong batang mukhang katulad ni Marco. Ang pangalan ay Kaishin. Nag-iisa siyang nagpapalaboy-laboy. Bakit hindi mo na lang? Siya ampunin bilang iyong anak? Ma, may anak na ako, ma. Huwag kang mag-uwi ng kung sino-sino. Si Marco ay nawala noong 7 taon na ang nakalipas. At hanggang ngayon ay wala pa ring balita. Malamang, wala na siya sa mundo. Dapat mong bitawan na iyan. Kung 7 taon ang hindi sapat, maghihintay ako ng 17, 27 taon. Si Q Tianren ay nakatutok sa iyo at sa pamilya Reyes. Si Kaishin ay may pambihirang talento sa martial arts. Makakatulong siya sa iyo at mukha siyang katulad ni Marco. Masaya ka kapag nakita mo siya. Tama na, ma. Walang makakapalit kay Marco. Marco, ipagtatanggol ko ang pamilya Reyes. At tas maghihintay sa iyong pagbabalik. Tingnan nyo! Tingnan nyo! May premyong paligsahan sa pana. Kapag tumama sa bullseye, premyong lollipop ang makukuha. Halika't tumingin kayo! Ay, anong klaseng skill yan ang pagtira sa target? Panoorin niyo ako. Kahit lamok kayang tirahin ang galing mong mamana. Ang galing mo, Papa. Gusto ko ring subukan. Anong ginagawa mo, bata? Kaya mo bang hilahin ang busog? Ganito ang pagtira.
Nagpapa-impress lang. Wala namang nawawalang braso o binti, di ba? Hindi, maliit na lamok lang yan. Nawala ang pinakamahalagang bahagi nito, kaya hindi na ito magiging tatay kailanman. Ang lupit naman! Ang lupit naman! Ang lupit naman! Boss, Heto. Marco. Nahanap mo na ba ang mommy mo? wala pa yung mga nakilala kong tita. Medyo ordinaryo lang. Sabi ng matandang master, ang mommy ko ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Kung ang anak ko ang pinakamaganda sa Nueva Centro, gusto mo bang sumama sa akin? Gusto kong sumama sa'yo, Lola. Bakit Lola pa rin ang tawag mo? Tawagin mong Lola. Lola. Dahan-dahan lang sa pagkain. Huwag puro kanin. Halika, kumain ka ng karne. Lola, ang laki ng bahay nyo. Ang sarap pa ng pagkain. Mula ngayon, kung anong gusto mo, iyon ang bibili natin. Ha 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 ha. Oo nga pala. Pag nakita mo na ang mommy mo, magdabog ka at magpakulit para mapilitan siyang panatilihin ka. Alam mo ba? Oh, Ako na. kumusta po, ma'am? Magandang mommy. Ang yung batang ito, parang familiar sa akin. Ma, bakit mo pa rin dinala ang batang ito dito sa bahay? Hindi ko siya tatanggapin. Hindi, gusto siya ng nanay mo. Hayaan mo na lang siyang manatili. 7 taon nang nawawala si Marco. Ang ating tahanan ay naging tahimik sa loob ng 7 taon. Hindi pwede. Padala mo siya pabalik ka agad. Siya, isang bata lang siya. Napakalamig sa labas, doon sa labas. Isipin mo kung gaano siya kawawa. Bigyan mo siya ng maraming damit at pera at humanap ng lugar kung saan siya maayos. Bea, ano naman ang mangyayari kung siya ay manatili? Paulit-ulit kong tinanggihan si Chiu Tianren. Mapaghiganti siya. Darating ang araw na maghihiganti siya rito. Noong mga panahong iyon, si Marco ay napahamak din dahil dito. Kung isasama natin siya ngayon, masasaktan lang siya. Mommy, kaya kong protektahan ang sarili ko at kaya ko ring protektahan ang lahat. Tama, isang henyo si Marco. Kaya niyang talunin si Chiu Tianren. Isang bata lang siya. Paano siya magiging bihasa sa martial arts? Ganito na lang, kung bukas, makakatagal ka ng kalahating araw sa kamay ng senior master, papayagan kitang manatili. Sige. Kung makakayanan ko, dapat mong payagang manatili ako, Mommy. Sumpa na ito 100 taon, hindi pwedeng magbago. Ang sino mang sumira ay magiging aso. Young Master, napakalakas ng matandang babae. Hindi namin siya kayang talunin. Mga walang kwenta ni hindi ninyo mahuli ang isang matandang babae. At nagsisinungaling pa kayo. Sige na. Umalis na kayo. Salamat, Young Master. Bukas, tipunin ang mga tauhan at sumama kayo sa akin sa bahay ng mga Reyes. Para pilitin siyang pakasalan ako. Ngayon, dinala ni Bea Reyes ang isang bagong batang kapatid. Ang pangalan niya ay Marco. Sabihan tayo na alagaan siya ng mabuti. Kaya ipapakita natin sa kanya kung ano ang tunay na galing sa martial arts. Ang galing talaga ng senior brother. Nakita mo ba? Ang martial arts ay para sa pagpatay. Ang lugar na ito, hindi para sa mga batang tulad mo na naglalaro lang. Senior brother, yung technique mong yan na parang pusa, kailangan mo pang magsanay. Parang pusa. Sige,
Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na sekretong teknik ng pamilya Reyes. Malalim ang internal energy ng senior brother. Magpapakita na siya ng tunay na lakas. Wala na tong bata. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tunay na lakas bilang pinakamahusay na estudyante ng pamilya Reyes. Palma ng pagtaboy sa ulap. Ayos. Ano, natakot ka na siguro? Si Bea Reyes talaga nagdala ng 7 taong bata para magsanay kasama natin. Isang sampal lang ng senior brother. Iiyak na yan at hahanapin ang nanay niya. Sabi ng master ko, ang tawag dyan sa iyo, pakitang tao lang. Ang ingay mo, pakitang tao lang. Ako, Bata pa siya. Kuya, kayong mga tao, walang alam. Sige, ngayon ako ang magpapasaya. Tara, ipakita ko sa inyo. Ito ang tunay na palma. Ngayon, ipakita muna ito. Palma ng pagtalo sa dragon. Tara, bata, patingin ang lakas mo. Isang malaking pakwan. Isang hiwa hati sa dalawa. Kalahati para sa kanya. Titingnan ko hanggang kailan. Kalahati para sa... Ikaw. Bata, wala akong oras para maglaro sa'yo. Umalis ka sa Tang family. 3, 2, 1. Boom! Napakalakas. Kung ito ay tumama sa akin, mamatay ako agad. Totoo ba ang bata ay 7 anyos lang? Master, haha. Master, turuan mo ako ng dalawa. Sige. Salamat, Master. Hehehe, Master. Kamusta ang lakas? Okay lang. Medyo matagal na. Marco siguradong hindi makatiis at tumakas. Mag-practice ng maayos. May pag-asa sa hinaharap. Ay, salamat, Master. Sino ang naglakas loob? Ang ears ni Marco. Ang galing mo, Marco. Si Mama pala. Mama, pakawalan mo na ako. Ang sakit. Bumaba ka nga dyan. Pinapagawa mo pa sa mga estudyante na mag-ehersisyo ng isang malaking pakwan? Kalokohan? Mama, hindi ako nagloloko, Mama. Yun ang palma ng pagtalo sa dragon. Tama na. Umalis ka na. Si Marco ang buhay ko. Kung aalis siya, mamamatay na rin ako. Mama, hindi ako aalis, Mama. Parang damo ang batang walang ina. Isang munting pechay sa bukid na ninilaw. Sige, kailangan mong umalis. Umalis. Walang makakaalis ngayon. Cute yan rin. Mamang Biyanan, ako mismo ang pumunta rito para humingi ng kamay mo. Ang aming young master ang pinakamagaling sa mga kabataan sa Nueva Centro. Si Bea Reyes ang pinakamagandang babae sa Nueva Centro. Napili ka niya, napakaswerte ng pamilya mo. Ew! Tumingin ka nga sa sarili mo. Mangarap ka pang makuha ang anak ko. Isang basura, gusto mo pa akong pakasalan? Chotian rin, karapat-dapat ka ba? Bea Reyes! Akala mo ba talaga na humihingi ako ng pahintulot mo? Isang babaeng laspag na at may anak na, napakalaking karangalan para sa pamilya mo. Kung ayaw mong pakasalan ako ngayon, papatayin ko ang buong angkan ninyo. Mama, ang baduy naman yan. Ayaw ko siyang maging tatay ko. Suka na nakakadiri. Anak sa labas, gusto mong mamatay. Marco, ingat. Nakailag tong anak sa labas sa atake ko. Baka naman... Chotian rin, bata ang tinarget mo. Bea Reyes, ilang taon kitang niligawan pero pinakasalan mo yung hampas lupang si Jianghai. Sayang namatay ang asawa mo at nawala ang anak mo. Ngayon, balo ka na kasama ang dalawang matandang to. Paano ka makakalaban sa akin? Mabait ako kaya binibigyan ko ang pamilya mo ng pagkakataong mabuhay. Kung matatalo ninyo kami ngayon, kung matatalo ninyo kami, aalis agad kami. Pero kung hindi lang kita pakakasalan, kundi kailangan mo ring isuko
ang pamilya Reyes sa akin. Sino sa inyo ang unang lalaban? Ako ang haharap sa inyo. Mga walang kwenta kayong lahat. Hindi kayo karapat-dapat para ako mismo ang kumilos. Ang pamilya Reyes. Ganito lang ang kaya ninyo? Ako na ang haharap sa'yo. Sino ba talaga itong tao? Si Qiu Baichuan, isa siyang lihim na alagad ng pamilya Qiu. Hindi mabilang ang dugong dumikit sa kanyang mga kamay. Delikado ang pinuno. Tay... Ay, itay. Sino pa? Kahit si Tai ay hindi nakaipas kay Qiu Baichuan, hindi ko alam kung may pag-asang manalo ako. Talaga bang ang pamilya Reyes ay... Aray, Lola, nakikita kong pambihira ang iyong hubog ng buto. Gusto mo bang lumabas at turugin silang lahat? aray. Anak ko, 70 taon na ang lola mo. Hindi na mahigpitan ng kamao. Paano ako makikipaglaban? Aso ang kinakatakot mo? Meron ako nito. Tingnan ko. Palma ng pagtalo sa dragon. Kung wala nang ibang lalaban mula sa pamilya Reyes, magbihis ka na ng kasuotan para sa kasal, Bea. Mamayang gabi, Lalabanan kita. Sino ang nagsabing walang tao? Hayaan mong ang lola ko ang magwawasak sa inyo. Ha ha ha, nabaliw ba ang pamilya Reyes? Isang matandang babae ang pinadala? Kami abuso sa matanda ba ito? Ha ha ha. Mahal, kaya ko ba? Lola, tiwala ka sa akin. Isang daliri mo lang ay sapat na para talunin sila. Guro ang martial arts ni Qiu Baichuan ay mapanganib at mapanira. Kaya ba ni Lola Elena? Si Lola, tinuruan ko siya. Panalo tayo. Halika, suntukan. Dalhin mo agad si Lola Elena. Matanda na ang mga butot braso, mahirap magtagal sa pagtayo. alam kong basura ang pamilya Reyes, pero hindi ko inakala na ganito kalala. Bea Reyes, kung gusto mo pakasal sa akin, diretsahan mo lang. Bakit pa kailangan ng ganitong hassle? Ano, gusto mo ng karne ng sisne? Palaka! Si Lola ko, sobra-sobra ang kaya niya sa inyo. Isang teknik lang, hindi mo makayanan. Aray. Mahal, hindi na tayo maglaban? Nahihirapan na si Lola sa pagtayo. Tibayan mo, Lola. Kaya mo yan. Kalokohan, Marco. Pinapapatay mo ba si Lola? Bea, sinabi ng guro, kaya ni Lola Elena. Kaya niya talaga. Tingnan mo, kaya ba niya? Nanay. Ang pamilya Reyes, 100 taong gulang na angkan, ay nagpadala ng matanda para lumaban. Batang hayop, kung manalo siya, tatawag ko kayong tatay. Huminto! Hindi ako hihinto. Kung sasaktan mo ako, mag-ingat. Baka mamatay ka sa panloloko. Tulong. Marco, kalokohan mo yan. Dalhin mo agad si Lola Elena. Lola, kilos na! Gamitin ang palma ng pagtalo sa dragon. Isang malaking pakwan. Hatiin sa gitna. Ganito lang? Kayo ngayong mga kabataan, hindi ba ninyo alam ang paggalang sa matatanda at pagmamahal sa mga bata? Hindi pa ako nakahanda, di ba? Hahayaan mo lang na apihin ang aking asawa. Lalabanan kita.
Sobra na ang pang-aapi ninyo. Ako na. May patakaran tayo. Hindi pa siya sumusuko at bumababa. Hindi pa ikaw ang dapat. Bea Reyes, kung ayaw mong mamatay ang matandang yan, pakasalan mo ako. Maigi pang hugasan ninyo ng mabuti ang inyong pinuno at ihatid sa kama ng aming young master. Pagkatapos, magmakaawa kayo at sa huli, sumamo sa aming young master na patawarin ang buong angkan ng Reyes. Lola, gamitin mo na ang palma ng pagtalo sa dragon. Isang malaking pakwan. Gayahin mo ako. Isang malaking pakwan, isang hiwa, 2 bahagi. Marco, hindi yan anumang sikretong martial arts. Gusto mo bang maaga siyang pumanaw? Bilisan mo, Lola, durugin mo siya. Kung sabi ni Marco na kaya ko, Talagang kakayanin ko. Huwag nang mag-aksaya ng oras sa mga walang kwentang to. Gamitin mo na ang ultimate move, tapusin na natin to. Lola, pag-isahin ang panloob na lakas sa dantian at ipunin sa palad. Tanggapin ang hindi inilalabas. Ilabas ng hindi tinatanggap pabalik. Ang pinakamatibay at pinakamasidhi. Napakalakas ng pressure. Baka nga totoo ang sinabi ni Marco. Baka nga ito ang sikreto ng pangunahing teknikong palma ng pagtalo sa dragon. Hindi. Ikaw na hamak na hayop na paano mo posibleng matutunan ang palma ng pagtalo sa dragon. Cho by Chuan. Ngayon na, ipatawad mo na sa kabilang buhay ang matandang yan. Lola, ngayon na. unang anyo ng palma ng pagtalo sa dragon. Pagsisisi ng Haring Dragon. Imposible yan. Talagang isa itong napakalakas na teknik. Palma ng pagtalo sa dragon. Matagal nang nawala ang palma ng pagtalo sa dragon. Isang 7 taong gulang na bata, paano posible na? Mga libro ng sikreto nasa library ng aking guro. Nabubulok na lang sa alikabok. Kayong mga taga-baba talagang walang alam. Sabi ko na nga ba, henyo sa martial arts ang aking guro. Wala bang problema? Dapat sana'y iniwan kitang buo ang katawan. Matanda kang bruha ka, seryosohan na kita. Ipasok ang enerhiya sa katawan at atakehin ang Yunmen Point, buntong buntot ng kalapati. Ako? Sinabi kong suntukin mo ako kanina. Hayop kang bata ka. Masamang bata ka. Sinuntok mo ako. Papatayin kita! Papatayin kita! Nakita agad ni Marco ang kahinaan ni Cube kay Chuan. Ang batang ito kaya ay tunay na henyo sa martial arts. Gago! Tumahimik ka! Sino ang mangas gumalaw to sa aking apo? Akala nyo ba talaga na itong batang ito ay marunong ng palma ng pagtalo sa dragon? Chu by Chuan. Kung hindi ka manalo ngayon, itatapon kita sa kuweba ng mga ahas? Lola, bilisan mo. Ikalawang anyo ng palma ng pagtalo sa dragon. Dalawang dragon na kumukuha ng tubig. Totoo talaga ito. Saan nakakuha ng manual ang Marco? Napakagandang swerte niya. Cute yan, Ren. Dalhin mo siya at umalis sa aming pamilya race. Lena, sabi ko nga mananalo ka. Magaling ba ako, Elena? Sobra ang galing mo. Cute yan rin. Gusto mo pa ring pakasalan ng anak ko sa susunod na buhay na lang. Sir, makakalaban pa ako.
May lason ng kanyang internal energy. Cute yan rin. Anong klaseng evil technique ang pinag-aralan niya? Nanay, hindi mo kalaban ng Chutian rin. Ako na. Ingat. Ang utang ng pamilya Reyes at pamilya Chiu dapat na ring bayaran. Kung ganito ang laro, hindi na ito magiging interesante. Iakyat. Ang batas ng Nueva Centro, kasunduan ng buhay at kamatayan. Kapag nasa stage, ang buhay at kamatayan ay nasa kapalaran. Walang magsasabi ng pagkatalo o babagsak. Walang dapat makialam sa stage. Bea Reyes, ikaw ngayon ay magmakaawa, sumang-ayon na pakasalan ako bago mahuli ang lahat. Kahit lahat ng mga lalaki sa Nueva Centro, mamatay na, hindi ako magpapakasal sa'yo. Ikaw. Kung gusto mong mamatay, tutulungan ko kayo. Kung gusto mong mamatay, bibigyan kita ng pagkakataon. Kunin mo. Opo. Ang pangit na hayop, magaling talaga. Sinabi ng master ko, hindi ako basta-basta makikipag-away. Baka magkaroon ako ng kasalanan sa pagpatay. Kung si Bea ay aapiin, ano ba ang dapat kong gawin? Pakasal sa akin para magbago ang pangalan ng pamilya Reyes. Hayaan kong mabuhay ka. Kung mawala ang pamilya Reyes, hindi makakauwi si Marco. Panaginip lang yan. Sige, putulin ko ang mga ugat ninyo. Gawin kang walang silbi. Gawin kayong alipin ni Chu Chenren. Alipin habang buhay. Bea, Mami, sa loob ng kanyang lakas may masamang elemento. Gamitin mo ang lakas mo para sirain siya. Ikaw na maliit na hayop ulit. Kapag napakasal ako sa Bea, putulin ko ang mga binti mo, itatapon sa kalye para kainin ng mga aso. Sa harap ko, nangahaspang manakot sa pamilya ko. Bea, dapat alam mo, hindi ka katulad ng level ko. Hindi pa ako gumamit ng kalahati ng lakas ko. Sumuko ka ngayon, pakasal sa akin, bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Traidor na aso. Mamatay man ako, hindi ako pakakasal sa'yo. Sige. Huwag kang magalit sa akin, hindi ako magiging magalang. Kaya nga malakas ang lason niya. Ang pinag-aralan niya ay pinagyalay ang Frog Divine Skill. Pinakamalakas sa 5 lason. nung araw ang top 5 sa martial arts world, sama-samang nagtungo upang patayin ang demonyong nag-aral na ng frog skill. Sa huli, walang nakaligtas, Bea. Maaaring nasa peligro siya. Mommy, mag-ingat. Nanay, ingat. Ay nako! Nalason ang pinuno ng pamilya. Sa loob lang ng ilang sandali, lalim na ng lalim ang lason. Mamamatay siya sa mga nakakalat na sugat sa muka. Punyamang palakang yan, sinaktan mo ang nanay ko. Ang martial arts ay para sa pagpatay. Masyadong malakas ang galing mo, hindi ka dapat basta-basta gumamit nito. Magdudulot ito ng kapahamakan sa pamilya mo. Sumuko ka na. Pakasalan mo ako at iiwanan kitang buhay. Imposible. Kailangan kong ipagtanggol ang aming pamilya. Maghintay sa pagbabalik ng anak ko. Kung susuko ako ngayon, hindi na makakauwi si Marco. Si nanay, naghihintay pala siyang umuwi ako. Kaya pala, hindi pala ako si Marco ay batang itinapon lang ng nanay. Ang anak mo, yung sanggol ba na ninakaw ko at itinapon? Hayop ka. Napakaliit pa niya noon. Paano mo nagawa yon? Ikaw, Bea Reyes, ang may kasalanan. Ilang taon kitang niligawan, pero pinili mong pakasalan ng hampas lupang si Jiang Hai. Ikaw ang humiya sa akin, sayang patay na ang asawa mo. Kaya wala akong magawa kundi galitin ang anak mo. Hayop ka. Dapat kang mamatay.
Ang malas na sanggol na yon, nang itapon ko, lumubog at nalunod agad. Baka makakuha ka pa ng tira-tira sa tiyan ng isda. Hayop ka. Papatayin kita. Bea, sumuko ka na. Kapag umabot na ang lason sa gitna ng noo mo, kahit Diyos, hindi ka na maililigtas. Ayaw mo pang sumuko? Sige. Wawasakin kita at gigibain ang inyong pamilya. Kapag napangasawa na kita, hindi lang isang anak, kundi 10 pa ang pwede nating magkaanak. Huwag mong saktan ang nanay ko. Nanay! Nanay, Ma'am Bea, Huwag kang umasa. Huwag mong saktan muli ang kahit na anong bata. Naalala ko, noong mga panahong iyon, sa maliit na hayop na iyon, meron din siyang parehong pendant na jade. Ibalik mo sa akin ang pendant na jade. Ibalik mo sa akin. ang parehong pendant na jade sa akin. Patay na ang batang iyon sa loob ng 7 taon. Ikaw pa talaga. Pinapanatili mo pa rin ang kanyang mga gamit. Ibalik mo sa akin. Ibalik mo sa akin ang pendant na jade. Marco, hindi siya patay. Hindi siya patay. Matapos mawala si Marco, si Bea ay nabubuhay na parang patay na naglalakad. Araw-araw, kailangan niyang hawakan ang pendant na jade para makatulog. Sabi ng doktor, si Ma'am Bea ay may depression. Kung magpapatuloy ito, hindi mabubuhay paglagpas ng 30. Kung hindi dahil itinuring niya ang pendant na jade bilang alaala, si Bea, siya, matagal na sana siyang nagpakamatay. Kaya totoo pala ang sinabi ng guro. Sa ilalim ng langit walang ina na hindi magmamahal sa kanyang sariling anak. Nanay. Hindi sinasadya na iwan si Marco. Huwag kang pumunta, Marco. Mapanganib. Ibigay. Ibalik mo sa akin ang pendant na jade. Pakiusap? Gusto mo ang pendant na jade, ha? Lumuhod! Lumuhod! Saka ako ibabalik sa'yo. Sino sa Nueva Centro ang hindi alam? Ang mapagmataas na anak na babae ng pamilyang Reyes na si Bea, ang pinakamapagmataas. Paano posible para sa isang piraso ng sira pendant na jade na lumuhod? Ma'am Bea, huwag kang lumuhod. Pakiusap. Ibalik mo sa akin ang pendant. Mama. Patay na ang batang iyan. Para lang sa isang pendant lumuhod ka at magmakaawa, Bea Reyes. Nasaan ang pagmamalaki mo? Gusto mo ang pendant? Halika at kunin mo. Bea, huwag. Marco, I'm calling Mama. Wala na ang daddy. Mag-isa ang mama. Pero ipagtatanggol ka niya. Isang Marco. Isang mama. Marco. Bea, Marco, nasaan ka? Bea? Bea, uwi na tayo, umuwi na. Pinahanap na ng daddy. Anak. Ang anak ko, ang anak ko. Ay, Marco. Marco. Bea.
Kung hindi ka susuko, seryoso ako na. Hindi pwede. Mama, sumuko ka ako na? Kaikshin, hindi ka miyembro ng aming pamilya. Ang pagsubok ngayon, hindi dapat para sa'yo. Umalis ka. Hanapin mo ang tunay mong ina. Umalis ka. Mama, hindi ako aalis. Mama, ikaw ang mama ko. Mama, hindi patay ang Marco ay bumalik. Master, nang mahanap niya ako sa tabi ng ilog, sabi niya, nakita rin niya sa akin ang jade pendant na ito. Ikaw ang nanay ko! Ikaw ang anak kong si Marco. Paano nangyari na hindi kita nakilala? Ikaw ang anak kong nawala sa loob ng 7 taon. Hindi lang hindi kita nakilala. Ngayon, paalisin pa kita. Pasensya na sa'yo, anak. Ma, huwag kang umiyak. Ako na. Ako ang magpoprotekta sa iyo mula ngayon, Maya. Saya... Ma. Bea. Lola. Alagaan mo si Ma. Ako na. Master Marco, nawalan ng malay ang pinuno. Natalo sa labanan hanggang kamatayan. Ikaw na ang pag-asa ng pamilya Reyes. Gago ka. Noong 7 taon, hindi kita nalunod. Ngayon, papatayin na kita ang ika-7 araw ng kamatayan mo. Ay ang kasal ko sa nanay mo. Lagi sinasabi ng master ko ang martial arts ay para sa pagpatay. Hindi dapat basta gamitin sa iba, kailangan maging maawain. Pero hindi itinuro sa akin ng master ko kung hindi gagamitin paano haharapin ang masasamang tao, paano kung nakikita mong inaapi ang pamilya mo. Kung hindi ko kayang protektahan ang sarili kong pamilya, para saan pa ang martial arts na ito na natutunan ko? Marco, ngayong naunawaan mo na ang tunay na diwa ng martial arts. Sige na, protektahan mo ang taong gusto mong protektahan. Gago ka, papatayin kita. Hinamon mo ang nanay ko, magbabayad ka. Isa kang 7 taong gulang na batang mong ilang. Paano ka naging napakalakas? Imposible to. Baka naman, ikaw yung isa sa 1 milyong taong bihirang henyo sa martial arts? Hindi ito posible. Talagang imposible to. Sawa, nagkamali ako. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Hinayaan mo na masaktan ng nanay ko. Gagawin kitang tuyong palaka. Babalik ako. Marco! Bea! Huwag kang mag-alala. Ligtas si Marco. Ligtas din ang lahat. Si Q Tianren? Siya? Hindi na siya makakagulo pa. May isang misteryosong master na dumating pagkatapos mong mawalan ng malay. Binugbog siya hanggang mawala ang lahat ng kanyang martial arts. Karma. Sa loob ng Nueva Centro, hindi pa namin naririnig ang tungkol sa ganoong misteryosong master. Tiyak na ang batala ang nagpadala ng misteryosong master para protektahan tayo. Sa pagkakataong ito, ligtas ang buong pamilya natin at nabawi pa natin si Marco na nawala sa loob ng 7 taon. Talagang isang himala. Nasaan si Marco? Kailangan kong hanapin si Marco. Bea, Ama. Ama, pakiusap. Ipadala mo na si Marco. Bigyan mo naman kami ng pagkakataong mabuhay. Hindi na talaga namin kaya. Ipadala mo na si Marco. Bea, ipadala mo na si Marco. Lahat. Handa. Tindig. Ngayon, siguro Marco ang magtuturo sa atin ng bilis. Handa na ba kayo? Handa.
Magsalita! Aray! Hindi na talaga namin kaya. Ipadala mo na si Marco. Maging mapagpasensya ka. Bata lang si Marco. Tingnan mo ang itsura mo. Lolo, huwag kang mag-alala. Sa pamamaraan ko, gagaling ka talaga. Mula ngayon, hindi ka na masasaktan ng ngipin mo. Anak, parang pamamaraan mo ay medyo hindi sigurado. Mas mabuti pa nga pumunta na lang ako sa ospital. Sigurado yan. Nung bata pa ako, ganito ang ginagawa ng guro ko sa akin. Lolo, ang mabuting kapalaran mo ay sinindihan na. Marco, Kahit may kaunting pagkukulang. Pero, Mommy. Bea, huwag mo nang pakawalan ng batang ito. Dapat parusahan mo ang pinuno ng pamilya nila. Parusahan mo siya. Tingnan mo. Ikaw. Mommy! Hindi ko sinasadya yun. Asaka. Sinadya niya talaga yon. 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 Lahat sinasabi na sinadya mo. Sinadya niya talaga yon. Mommy, sigurado ka bang gusto mo ang napakagwapong anak na ito ay magdusa sa paaralan? Lolo, ang ganda ng pustiso mo. Mukhang matagal ka na sa bundok. Kailangan mo lang ng leksyon. Sakto. Hayaan yung mga guro sa paaralan na turuan ka ng mabuti. Kung hindi ka papapasok sa paaralan, ang lolo mo at mga kuya mo ay magbibigti sa harap ni Mommy. Sa Nueva Centro, ang lakas ang pinakamahalaga. Sakto, pumasok ka sa paaralan para matuto ng martial arts. Pero mahina sila, hindi nila kayang turuan si Marco. Kalokohan. Baba. Baba. Mommy, Lolo. Alam kong hindi ako iiwan ni Lolo at ni Mommy. Oh. Sige, alis na ako. Papasok na ako sa paaralan. Ano naman ang magagawa nila? Limousine na nagkakahalaga ng 10 milyon. Wow! Ang yaman nila! Pero sa Nueva Centro, martial arts ang basehan. Anak, mag-aral kang mabuti ng martial arts. Ang mga mayayamang to, tatapakan lang natin. Kain. Tumataba ka na nga, kumakain ka pa. Magpagsalita ka! Huwag kang umiyak! Magsalita ka! Huwag ninyong bulihin ang babae. Huwag mong apihin ang babae. Baguhan, kanino ka nagsisigaw? Huwag na, Marco. Balita ko, ang grades ni Fat Tiger sa physical, number 1 sa buong school. Huwag na tayong makipag-away sa kanya. Kahit anong ranking niya, kahit ano, mali ang pag-apihin niya ng tao. Batang pulubi, tingnan mo ito. Malaking kamay na parang sandbag. Hayaan mo akong turuan ka. Mga alituntunin ng martial arts school. Huwag. Okay na, Asyang. Sa hinaharap, protektahan ko kayo. Hindi ba ikaw ang number 1 sa pisikal? Bakit kahit isang batang pulubi, hindi mo makaya? Mahina ka. Hindi na kami makikipaglaro sa'yo. Makikipaglaro lang kami sa number 1. Natatakot ako na kapag napaiyak ko siya, mapapagalitan ako ng guro. Bukas, sports day. Tingnan mo kung paano ko siya babawi. Hintayin ko kayo. Elena, ang kamay mo ay mabaho. Ngayon, siguradong matatalo ka.
Sobra ang pagkatalo. Kahit masaya ka ngayon, sa susunod matatalo ka ng malungkot. Marco, ibigay mo. Sa unang araw ng school, nakipag-away ka agad. Kapag dumating ang Bea, magiging malas ka. Anong ginagawa mo, Elena? Maglaro na tayo. Hindi ka naman siguro ayaw magpatalo? Sinong ayaw magpatalo? Hawakan mo. Hawakan mo. Hindi ako naniniwala na hindi kita matalo. Lola, tutulungan ko kayong manalo sa mahjong. Tulungan mo ako. Pwede mo akong tulungan na pumirma para sa mommy? Marunong ka ng mahjong? Oo naman. Marco, samahan ko kayong maglaro. Ikaw. Ang apo ko, magaling mamaya. Maghanda kayong malaki ang gastos. Ako? Hindi mo titingnan ang mga baraha? Hindi na. Hindi tumingin sa baraha. Paano mo malalaman ang ilalabas? Elena, talagang nalilito ka na sa edad. Gusto mo bang magbigay ng pera sa amin? Ang apo ko, talagang magaling. Halika. East wind, pong... Paano mo naipong yan nang hindi tumitingin sa baraha? Wow, pwede rin yun? 6 na stick. Pong... Kanluran. Pong... Kapag nakakuha pa ako ng pulang dragon, mananalo na ako. Haha, bata ka pa. Kung makakuha ka pa ng pulang dragon, hindi na ako maglalaro ng mahjong. Usapan yan. Sa tagal kong nabuhay, ngayon ko lang nakita ang manalo ng hindi tumitingin sa kanyang mga baraha. Swerte mo lang noong mga nakaraang beses. Taya ako, wala kang pulang dragon sa kamay. Magaling ang apo ko. Mga lola, masasaktan lang kayo. Nagawa mo talaga. Hindi pwede. Swerte lang yan. Ulit tayo. Walang katulad sa buong mundo ang apo ko. Lola, pirma. Kung malalaman ito ng mommy mo, masasabihan din ako niyan. Anong sasabihin? Marco. Pangho. Naiinggit ako sa'yo. Ganito kalakas ang nanay mo, napaka-proud. Marco, bakit hindi mo kaya? Ipakita mo ang nanay mo para makita ng lahat. Gaano kaganda ang nanay ni Marco? Masyadong pangit para lumabas. Hindi kaya lumabas. Ang nanay ko ang pinakamaganda sa buong mundo. Ang pinakamaganda sa buong mundo. 1 bilyong beses na mas maganda kaysa sa'yo. Anong sinasabi mo, batang walang hiya? Kung mas maganda ang nanay mo kaysa sa nanay ko, ako ay aso. Tingnan ninyo, lahat. Merong sobrang magandang babae. Wow. Napakaganda. Marco. Nanay. Wow. Napakaganda. Nanay, pwede ba akong magpalit ng nanay? Sa paligsahan ngayon. Salamat sa Coach Jang sa pag-aalaga sa anak ko. Bea, dapat ba magbigay ng pasasalamat? Pasasalamat. Hindi kami umaasa sa mga ganito. Umaasa kami sa kakakayahan.
Napaka may potensyal. Ang anak ko, katulad ko nangunguna saan man. Hindi katulad ng iba agad makikita, babaeng umaasa sa lalaki, nagkaanak ng walang kwenta, malamang hindi makahawak ng espada. Sinong nanay ang nagpapaganda ng ganito, makikita agad na hindi inilagay ang pag-iisip sa anak. Kaya nga hindi magaling ang anak. Sino ang nagsabi na maganda ay walang kakayahan? Kung kaya na po, Marco ang pinakamagaling na bata sa mundo. Magaling pa magaling kung makapuntos sa gitna. Ang anak mo kung makapuntos sa gitna. Magpapadala ako sa grupo ng mga magulang 10,000 pesos na pera para matuto ang mahirap mong tao. Ay, ang anak ko, Marco, minana niya ang magaling na jeans ko. Hindi lang maganda ang itsura, magaling pa rin. Mama ng Fat Tiger. Dapat magbigay ka ng red envelope, di ba? Meron kang magaling na jeans, hindi ka magdadahilan, di ba? Nakuha mo nga ang 5,000? Salamat. Nasira ang public property, 0 points. Ano? 10 points. Ay. Zero points. It's iyo pagtatangi sa'yo. Ito ay targetado. Sa paligsahan, hindi lang ang mga bata ang naglalaban, kundi pati ang kakayahan ng mga magulang. Sa buong Nueva Centro, maliban sa pamilya Reyes, ang pamilya Santos ang pinakamalakas. Siyempre tutulungan ng coach ang anak ko. Ikaw at ang anak mo talagang matatalo kayo. Huling laro ay paligsahan ng mag-anak. Ang pamilyang mananatili sa huli ay direktang magiging champion ng palarong ito. Tara na. Handa ka na ba, Marco? To first isang digmaang walang usok. Yes, madam. Handa na ako na basagin ang mga ulo nila. Mga tuntunin ng laro, ang depensa ay maaaring humuli ng sandbag na gamit ang kamay. Kung hindi, to kapag tumama sa kahit anong parte ng katawan, ay considered na eliminated. Kapag nahuli ng depensa ang sandbag, maaari nilang ibalik sa kalaban. Coach, nanloloko siya. Karapat dapat bang makipagkompetensya ang anak mo sa anak ko? Probinsyana kang galing sa baryo. Mas maganda ka sa akin? Sasapakin ko ang mukha mo. Marco, dapa. Magsimula na ang laro. Marco, ikaw na ang bahala. Mommy, ipagwawagi ko ito para sa'yo, Mommy. Talagang matatalo ang batang pulubi. Isang bata lang, paano niya kaya mahaharangan ang napakaraming sandbag? Ang kampeon ay si Fat Tiger sigurado. Kaya mo yan, Fat Tiger. Kaya mo yan, Fat Tiger. Kaya mo yan, Fat Tiger. Tingnan mo ang ultimate skill ko. Isang malakas na putok. Mamatay ka na, batang pulubi. Marco. Ah.
Bea, nanalo si Marco. Ang galing mo, Mark. Tagapagsanay Chang. Sigurado ka bang bibigyan mo ang anak ko ng 0? Kahit ilagay mo ang kutsilyo sa leeg ko, 10. 10. 10. Hindi mo kayang talunin si Marco. Ang nanay mo, hindi rin kagandahan tulad ng nanay ni Marco. Hindi ka na aming leader simula ngayon. Basura. Wag na nga eh! Leader, mula ngayon kami ang magiging tauhan mo. Sige. Marco, tanggal ka na. Wala namang nagawang mali ang anak ko. Anong karapatan mo para siyang tanggalin? Dahil mahirap ka, isa kang hamak na mahirap. Kanina, nangahas ka pang manakot sa akin. O ngayon gusto mo pang agawin ang atensyon mula kay Batang General. Ngayon din, ibalik mo ang tropeyo sa kanila. Hindi naman mahirap ang nanay ko. Nakita mo na ba ang milyon-milyong halagang limousine? Kung mayaman kayo, kahit paglingkuran ko kayong dalawa, okay lang. Oh, talaga? Sa buong Nueva Centro, ang unang pamilyang Reyes lang ang may limousine. Ikaw ba yun? Tita, nakalimutan kong sabihin sa'yo, ang buong pangalan ng nanay ko ay Bea Reyes. Ang nanay ko? Yon. Ah? Bea Reyes. Ikaw ba ang pinuno ng unang pamilyang Reyes? Natalo ako. At ikaw tanggalin. Nasaktan ko ang pamilyang Reyes. Tara na, Marco. Lolo, tingnan mo, nanalo si Marco ng unang pwesto. Sa palaro ng paaralan. Marco, ganito, maghilamos ka muna at matulog, ha? Sige. Anong nangyari? Gumawa ng masamang paraan ang taksil na Chiu Tianren. Nakipagsabwatan siya sa presidente ng Nueva Centro Chamber of Commerce. Nag-report siya ng pangalan mismo sa tax evasion ng pamilya Reyes. Ngayon, ang mga tindahan at martial arts gym ng pamilya ay napilitang magsara para sa pagsasaayos. Ang pera sa bangko ay lahat na freeze. Kung ganito ang magpatuloy, walang paraan para mapanatili ang normal na pamumuhay ng pamilya Reyes. Kung ang presidente ay direktang magsasagawa sa pamilya Reyes ng liquidation at bankruptcy. Sa oras na yon, tayo ay wala na talagang pag-asa. Ang mga estudyante ay kailangan lang ipaalis. Kaya ano ang gagawin natin? Sa buong Nueva Centro, tanging ang city mayor lang ang makakapigil sa presidente. Pero ang city mayor, ang kanyang mga galaw ay palaging mahiwaga at hindi mahulaan. Sa buong Nueva Centro, ilan lang nakakita sa kanya. Ako ang hahanap sa city mayor. 7 taon na. Matagal kong hinanap ang Marco. Tiyak kong ipagtatanggol ang negosyo ng pamilya Reyes para maging maayos ang buhay ng Marco. Sige, sasama ako sa iyo sa lahat. Lola Marco ay kakasimula lang ng 2 araw na magandang buhay. Mawawala na ba ulit ito? Huwag kang mag-alala, ang lola ko ay may paraan. Kailangan nating tulungan ang mommy mo sa pagpapalakas ng mga ugnayan para mas madaling magawa ang mga bagay. Pagpapalakas, paano natin palalakasin? Pera! Perang-pera ang makakapagpaikot sa mundo. Pero sabi ng lolo na freeze na ang lahat ng pera. Oo nga. Ay, ano na ang gagawin natin? Sa buong buhay ko, hindi ako nakaranas ng hirap. Hindi rin ako marunong maghanap buhay. Kailangan pa rin ng tulong ng Marco ko.
Saan kayo pupunta? Mommy, pupunta kami sa kalye para magpahangin. Magpahangin, ganito ba ang isusuot? Ang ating sekreto malalaman na ng mommy mo. Marami ng problema sa bahay nitong mga nakaraang araw. Huwag kang magdulot ng gulo, ha? Sige na. Isang matanda at isang bata talagang hindi mapakali. Oo, sir. Mahal na apo, ito ba ang sinasabi mong plano para kumita? Oo, tuwing ang aking guro, kapag walang makain, bumababa siya ng bundok at isinasama ako dito, laging may perang nakukuha. Pero sabi ng guro ko, ito ang tawag na pagtitinda sa tabi. Ako ang dakilang matriarch ng pamilya Tang. Kailan pa ako napunta sa ganitong kalagayan? Lola, tingnan mo, heto na ang pera. Ay, hindi ba't magbebenta ka ng mga bagay? Nasaan ang mga bagay? Nandito ako. Matapos bumaba ng bundok ang batang ito, mas tahimik na ang buhay ko. Buti na lang may mga sekretong aklat na itinago ko. Ang mga kayamanan ko. Ha? Nasaan ang mga sekretong aklat ko? Marco, malaking bentahan ng sekretong aklat. Hindi 99, hindi rin 999, kundi 9999 lamang. Marco, ang makamaysom, totoo ba talaga yan? Walang dayaan kahit bata o matanda. Talagang totoo. Tingnan, tingnan. Pag dumaan ka, huwag mong palampasin. Kuya, ang galing ng pagkakabuo ng katawan mo. Magaling kang magsanay. Gusto mo ba ng isa? Ang sekretong aklat ng martial arts mo. Ang ganda ng pagkakadrawing. Banal na divinong palma. Peke, pero ipinagbibili mo 1,000 piso para sa isang aklat? Hoy, hoy! Ang ipinagbibili ng apo ko ay tunay na sekretong aklat. Kapag napalampas mo ang pagkakataon dito, wala na itong susunod. Talaga. Sa panahon ngayon, pati scam, may pakikipagsabuatan na ng matanda at bata. Sino ang magbibili sa kalye ng sekretong aklat ng martial arts? Ha, aray! Hindi mo alam ang halaga. Tagapangasiwa, ano ang ipinagbibili dito? Po, Antonio, sekretong aklat ng martial arts. Sekretong aklat ng martial arts? Hoy, sa kasamaang palad, matanda na ako. Kahit mag-aral pa ako ng martial arts, hindi na ako maging malakas ulit. Itong matandang lalaki. Mukhang mayaman. Lolo, maganda ang pangangatawan mo. Bagay na bagay ka para sa immortal na sining. Gusto mo ba ng isang kopya? Immortal na sining tot. What? Ha? Immortal na sining? Magkano ang isa? Isang presyo lang. Ganito karami. Lolo, mga manloloko ang dalawang yan. Peke lang ang manual na yan. 100 milyon. Ang mura naman. Tagapangasiwa, bayaran mo. Sige. Ha. Salamat. Pwede pala yun. Anong basurang bagay to? Ang pangit ng pagkaka-drawing. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Hoy, anong iba nangyari sa batang to? Bakit mo hinahati-hati ang mga gamit namin? Hahatiin ko. Sabi ng nanay ko, basta't masaya ako, pwedeng-pwede akong gumawa ng kahit ano. Masamang bata ka. Sinong nang-api sa anak naming lalaki? Uy! Ikaw pala yung munting monghe. Ikaw? Bakit ka ganyan kabastos?
Nagtitinda kami rito, tapos bigla na lang dumating ang anak mo at hinati ang mga gamit namin. Anak mo ang may kasalanan. Mga sirang libro lang yan. Hinati ng anak ko, hinati na. Kahit ilan pa ang hatiin niya. Mga sirang papel lang yan. Mga dukha. Ang lakas ng loob ninyong sumalungat sa akin. Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Si Ligang ang tatay ko. Ligang? Ang 5 malalaking pamilya sa Nueva Centro, siya lang yung munting tagapamahala ng pamilyang Lee. Siya yun, si Ligang, yung bugoy na nag-iisang anak. Wala akong pakialam kung sino ang tatay mo. Basta hinati mo ang aking sikretong aklat. Yun ang ipinagbibili ko para kumita. Dapat kang humingi ng tawad sa akin. Tawad? Ang basurang ito na ipinagbibili mo? Sikretong aklat pa ang tawag? Batang salbahe. Sa murang ridang edad, mandaraya ka na. At nanghihingi ka pa ng tawad mula sa anak ko? Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang ipinagbibili ng apo ko ay tunay na mga sikretong aklat. Kami ang pangunahing pamilya sa Nueva Centro. Ang pamilyang Paya. Anong pamilya? Halika't tingnan ninyo ito. 2 manluloko. Sa liwanag ng araw. Lo? Nagloloko sila. Totoong libro ng martial arts ang tinitinda ko. Mahal ito at bihira. Tingnan ninyo kung ano ang tinitinda niya. 9 yen manual. Banal na divinong palma. 9 yang manual. Ang mga ito ay mga banal na teknikang marsyal na matagal nang nawawala sa mundo. Maaari bang totoo ito? Mga manloloko talaga sila. Tama. O kung matutunan mo ang mga teknikang ito, makakapamayani ka na sa Nueva Centro. Ang mga totoong libro na ganyan, pamana sa pamilya yan. Paano nila ito maititinda sa bangketa? Ang cute naman ng bata. Sa murang edad pa lang, nagloloko na. Manloloko! 2 manloloko, 1 matanda at 1 bata. Peke, ang tinitinda, insyang na tausi pa bawat isa. Napakasama nila. Lolo Antonio, ang librong ito ibabalik na rin ba natin? Hintayin muna. Kung talagang niloloko ako ng batang ito, babayaran niya ito. 20,000 bawat isa. Mukhang maayos naman ang bihis ng matanda. Mukhang disente. Bakit sumasama pa sa apo niya sa panloloko? Kaya nga, nang giniwa ng anak ko ang librong yan, tumulong lang siya. Tumulong? Anak ka ng puta! Walang inang hayop! Magpapaamin ka ba sa anak ko? Pwe! Totoong-totoo ang mga librong ito. Totoong pasaway ka! Ang lakas ng loob mong magloko at magbenta ng peking libro dito sa Nueva Centro. Sa tingin ko, dapat tawagan ang pulis. Dapat silang arestuhin. Tama, dapat dakpin ang batang ito. At turuan ng mabuti, puro kasinungalingan ang lumalabas sa bibig. Hindi mo alam kung kaninong anak, talagang walang modo. Ikaw, kayo. Lola Elena, okay ka lang ba? Ikaw matandang bruha? Ngayon, hindi lang sinira mo ang aking libro ng sikreto, ginalit mo pa si Lola Elena. Si Marco ngayon talagang papagalitan kita. Papa, papagalitan mo ako? Natatakot ako. Gusto kong makita kung paano mo ako papagalitan ngayon. Sabi ng master ko, ang mga libro ng sikreto mula sa aming Kangjinge, lahat gustong makuha. 1 libro, kahit 1,000,000. Ang binibenta ko ay 10,000 bawat isa para sa ikabubuti ng Nueva Centro. 1,000,000? Munting monghe, gusto mo pa akong singilin? Sinira mo ang gamit ng apo ko? Hindi ba dapat magbayad ka? Bayad? Babayaran kita. Anak, punitin mo para sa akin. Ay... Mabuti anak, ganyan ang dapat. Ang pagpapalaki sa anak ng walang disiplina ay parang pagpatay sa kanya. Huwag ninyong apihin ang mga tao. Sinira mo ang gamit namin. Maghanda kang magbayad hanggang sa mawala ang lahat ng iyong ari-arian. Kung totoo yung sekretong aklat mo, babayaran ko ng buo. Sino ang makakapagpatunay na totoo yan? Kapag gumawa kayo ng masama, babalik sa inyo yan. Nanay, tapos ko nang ginikit ka. Ayos? Ang galing mo! Anak, sa susunod, pag may mga manluloko, ganyan ang dapat gawin sa kanila. Gusto nilang magbayad kami?
Totoo ba yung sekretong aklat mo? Sino ang makakapagpatunay? Ikaw. Siya ang makakapagpatunay. Kahit pilay ang lolo, maganda ang suot niya. Sa kanyang tiyan, malakas ang kanyang lakas loob. Hindi siya ordinaryong tao. Ang huli kong sekretong aklat nasa kanya. Matalino ang bata. Sandali, ito ang sagisag ng pamilyang Santos. Siya kaya ay isa sa 5 dakilang pamilya ng Nueva Centro, ang pinuno ng pamilyang Santos. Tama, ang aming may bahay ay si Antonio Santos, ang pinuno ng pamilyang Santos ng Nueva Centro. Lolo, iginagalang po kayo ang aking sekretong aklat. Kung mapapagaling nito ang inyong paa, sana po ay tulungan ninyo ako. Kung ang aklat na ito ay makapagpapagaling sa aking paa, ang pangyayaring ito ngayon, ako ang bahala para sa iyo. Ngunit kung peke ito, hindi kailanman palalampasin ng aming pamilya ang sinumang manloloko. Usapang lalaki. Sige. Totoong sikreto. Paano naman mabebenta yan sa kalye? Walang hiya kang bata. Nanggugulo lang yan sa akin. Mga sinungaling kayo. Akala mo ba natatakot ako? Kung totoo yung sikreto mo, yaran ko lahat ng mapunit ko. Pero kung peke, ikaw at ang matandang babae na ito ay luluhod sa anak ko at hihingi ng tawad. Saksi si Ginoong Antonio, walang daya dito. Wala ka ng takas. Lolo, pwede na pong umpisahan. Sige. Walang hanggang buhay. Diyos na walang katulad. Baka naman talagang totoong sikreto ng Diyos ang tinitinda ng batang yon. Imposible. Sinungaling ang batang yon. Dahil lang kay Ginoong Antonio, malalim na ang kanyang lakas loob. At saka, wala namang epekto ito. Matanda at pangit pa rin naman siya. Mga sinungaling, niloloko pa ninyo si Ginoong Antonio. Bilisan nyo, hulihin nyo siya. Hindi pa tapos ang pagsasanay. Ano ang gagawin ninyo? Anong pagsasanay? Kung si Ginoong Antonio ay magsanay, gamit ang pekeng sikretong ito at magkaproblema, tapos na. Bilisan nyo, hulihin nyo siya. Bilisan nyo. Matanda na si Ginoong Antonio. Kung sakaling magkaroon ng problema at magalit ang pamilya Santos, kaya ba ninyong panagutan yon? Mga tanga kayong lahat, magsisisi kayo. Ang lihim na susi sa tunay na karunungan. Sa pag-aalaga ng buhay, wala nang iba. Lunukin ang araw, ilwa ang buwan. Walang kamatayan. Teka, tingnan nyo. Nagawa ko. Ha 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 ha. Wow! Ito talaga ang mahiwagang libro ng kapangyarihan. Hindi lang gumaling ang pilay na binti, parang mas bumabata pa. Kaya ang mga ito talagang mahiwagang libro ng kapangyarihan. Siyempre ito ay kinuha ko sa aking guro, mahiwagang libro ng kapangyarihan. Ang batang ito ay nagbebenta ng tunay na libro ng kapangyarihan. Malis ka? Ano ba ang iniisip mo? Hindi magbabayad at gusto pang tumakas. Marco, mag-compute ng bayad. Isang masamang babae. At isang masamang bata, sabay-sabay nilang ginutay ang 12 libro ng kapangyarihan ko batay sa presyo sa merkado. Dapat bayaran nila ako. So, Daddy, 12 million. 12 million. Grabe ang hiningi mo, 12 milyon, para sa mga librong ito. Hindi mo sinusunod ang sinabi mo, hindi ako magbibigay kahit sentimo sa iyo. Kuyawang sila ay hindi sumusunod sa sinabi, hindi nila iginagalang ang iyong kapangyarihan. Kailangan mong ipagtanggol ako. Aray. Kuya, ang tawag mo sa akin ay nakakaginhawa sa pakiramdam. Hahaha, ang sinabi ni Marco ay walang saysay. Ang sinabi ko ba ay may saysay? Babayaran ko. Iuuwi ko. Pwede bang hingin ko na lang sa asawa ko? Ma, bakit naman? Bibigyan natin ng pera ang mongheng ito? Tumahimik ka nga. Ikaw ang may kasalanan nito? 12 milyon yon. Diyos ko! Elena, 12 milyon.
Elena, ha, nagsisisi ka na. Huli na! Oh. Oo nga pala, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ang apelido ko ay Reyes. Reyes? Ikaw, taga-pamilya Reyes ka? Tamang sagot. Pwede nang mawala ang pamilya Lee. Anak, halika na. Uwi na tayo. Paalam, Kuya Wang. Paalam, mayordomo, umalis na tayo. Kasalanan niya yon, sinira niya ang aming manual ng martial arts. Bugbugin natin siya. Huwag. Huwag niyo akong sasaktan. Huwag! Kalokohan. Anong manual ng martial arts? Yun ay comics na ginuhit ni Marco. Dinala ninyo sa labas at ipinagbili ng napakalaking halaga. Ang mukha ng pamilya Reyes ay napahiya. Hoy, matandang gago! Ang ipinagbili ni Marco ay tunay na mga manual ng martial arts. Tama na, huwag nang magsalita. Ibabalik ko ang perang ito. Tutol ako. Pinaghirapan yun ni Marco. Tinanggihan ng tutol. Ang pamilya Reyes, hindi tumatanggap ng mga perang hindi mula sa mabuting paraan. Sige. Sa susunod, ako ang mag-aalaga sa Marco Bea. Mag-focus ka lang sa paghahanap sa Carlot. Hay! Ang matanda mong ito, kaya mo ba? Ikaw! Mabuti na lang, hayaan mo ang tatay para makapag-bonding siya sa Marco. Tara. Hi. Ang Carlos mahirap hanapin, hindi alam kung saan talaga siya. Magtanim sa tanghali. Mahirap para sa Marco ang bumangon. Magtanim sa tanghali. Ang araw ay tumatama sa puwet. Bumangon na. Lolo, ano ang maganda sa parke? Pumunta tayo sa amusement park, pakiusap, Lolo. Ay tumayo ng maayos. Tingnan mo ang itsura mo. Hindi maayos ang pagtayo, hindi maayos ang pagupo. Sumama ka sa akin. Ito ay park. Ay, sandali lang. Sumama ka sa akin para matutong mag-tai chi. Matulong ito sa pagpapabuti ng katawan at pag-iisip. At maaari ring alisin ang yung mga masamang ugali mo. Hehe, tara. Ito ay para sa mga matandang Diyos morning exercise. Wow. Pero, malayo pa sa akin. I'm talking. Hoy, tol, apo mo to. Hoy. Kaya pala kamukha mo ng pagkatakot. Puro kadakdak. Gago ka. Anong sinasabi mo? Hindi mo pa alam. Nak, lolo mo, sa buong parking to, siya ang pinakawalang kwenta. Hindi makaakyat sa puno. Hindi makapag-split. Yung tichi lang ang alam. Talagang wala siyang kwenta. Oh, wala talaga. Lolo, di ba malakas ka? Bakit ka nahihiya? Ay, matanda na, marupok na ang buto. Tsaka yung lalaking ikyo, sinuntok ako ng ilang beses. Kalahating buhay. Hindi pa ako nakakabawi. Lolo ko, kaya niyang lumipad sa langit. Kaya niyang lumubog sa lupa. Ayaw lang niya makipagpaligsahan sa inyo. Kung mag-pull up siya, kaya niya ang 10,000, 10,000. Kaya niya ang 10,000. Wow! Hoy. Tara mga tol. Halika. Apo ni Tol, nagsasabing si Tol mag-pull up kaya raw 10,000. Ang galing mong magyabang. Haha. Alis na po tayo, Mayor. Kung malaman ng mga taga-isla ng Silangan, mapapanganib tayo. Isang taon na ako rito sa parke, wala namang nakakapansin. Pero, kung sa bahay lang ako palagi, maghapon, mabuti pang mamatay na lang ako. Hoy, tingnan nyo doon, may palabas. Lolo, ipakita mo na para mabulag sila sa inggit. Hoy, hatol, kung hindi kaya, okay lang. Alam naman ng lahat dito sa parke na ikaw ang pinakawalang kwenta. Kung hindi kaya, huwag na. Oo nga, kung hindi kaya, huwag na. Sino ting nagsabing hindi ko kaya, Ray? Gago ka. Pag-uwi, pag-uusapan natin to.
Hoy, 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 Bea. Bea, hindi maganda ang pangangatawan mo. Huwag ka nang magpanggap dito. Kung hindi mo kaya, bumaba ka na. Marami pang naghihintay sa amin. Panoorin ninyong lahat, magpapakita na ng lakas ang lolo ko. Aray. Bea, 1 minuto lang ginawa mo mahigit 10,000. Bea, tigilan mo na. Yan, masyado kang mabilis. Mabilis na gumagalaw ang hangin sa paligid mo. Nagkakaroon ng negative pressure. Hirap na akong huminga. Tumigil ka na. Ang galing mo, talagang ang galing mo. Ano ba ang 10,000 sa 1 minuto kaya pa ng lolo ko? Aray, apo, gusto ko pang mabuhay ng matagal. Huwag kang mag-alala, Lolo Marco, ibabalik ko ang lahat ng dangal na nawala sa'yo. Hahaha, itong batang ito. Ang interesting, Carlos. Ikaw ang pinakamagaling sa buong parke, marunong ka sa lahat ng bagay. Ikaw? Ngayon, makipagkompetensya ka kay Bea para mawala ang kayabangan niya. Gabi na, Marco, umuwi na tayo. Lolo, hindi pa ako nagsasawa, Lolo. Lolo, magpahinga ka muna. Ako na ang lalaban para sa'yo. Lolo, sabi ng lolo ko, mahina ka. Ako na ang lalaban sa'yo. Hoy. Ako, hindi ko sinabing yan. Ang yabang mo. Ayos, matanda. Ngayon din, lalabanan kita. Ayon sa nakaraan, ang batang si Marco ang lumaban para sa kanyang lolo. Labanan ang matandang si Carlos de la Cruz. Hindi na ako magpapakumbaba. Nagutok? Isang batong pabigat na 500 kilo. Kahit malakas na lalaki, baka hindi kayang buhatin yan. Medyo malakas si Carlos. Sumuko ka na, bata. Hindi mo ako kayang talunin. Ang saya. Kailan pa naging ganito kalakas? Si Marco. Sige. Maliit na bata. Malakas ka pala. Huwag na tayong magpalakasan. Tayo ay magtuturuan tayo ng espada. Hindi ako naniniwalang kaya mo rin to. Carlos, bata pa si Marco. Paano siya marunong mag-espada? Pananakot yan sa mas bata. Ay sige, kapag hindi magtuturuan, talo na. Ngayon, panalo na ang matanda. Natatakot si Marco na baka masyadong malakas ang kanyang hampas at masaktan ka, Lolo. Ikaw, maliit na bata. Para hindi na ako matakot na masaktan ng lolo. Hinahamak mo ako, bata ka. Anong kalokohan yan? Ilabas mo yung kamay mo sa likod. Lolo, masyadong mahina ang matandang yon. Natatakot si Marco na baka masaktan siya. Ikaw, tingnan mo, matanda na ako. Ngayong araw na ito, babatukan ko yung puwet mo. Halika, tingnan mo ang espada. Ang galing mo, bata. Seryosohin na kita ngayon, Lolo. Ay. Ang lakas ng kapangyarihan ng espada. Kilala ko lahat sa Nueva Centro na may ganyang kalakasang kapangyarihan. Wala si Carlos. Hindi pala karaniwan ang pagkatao ni Carlos. Paano nagkaroon si Marco ng ganyang kalakasang kapangyarihan? Mahina pa rin. Bata ka, nambubuli ka. Ayoko nang makipaglaro sa'yo. Mayor, tumayo ka na. Ikaw pa naman ang... Lolo, nanalo ako. Ako. Ano? Nanalo ka. Binigyan ka lang ng pagkakataon ni Mayor Carlos. Tumakbo ka na, humingi ka ng tawad kay Mayor Carlos. Paumanhin po, Lolo.
Hindi ko akalain na ganun ka pala kahina sa martial arts. Isang suntok ko lang, hindi mo na kaya. Aray, Hoy, paring Carlos. Talaga bang apo mo to? Baka naman kinidnap mo lang ito. Oo nga, naku, paring Carlos, ang galing ng apo mo. Hindi tulad ng anak kong lalaki. Puro kalokohan lang ang alam, wala namang alam. Munting Marco. Ako ang pinakamatanda dito. Ang lolo mo tawag sa akin ay Kuya. Ngayon, parang matagal na tayong magkakilala. Kaya gusto kitang gawing kapatid. Mula ngayon, ikaw na ang pangalawa kong kapatid. Sige. Lolo, magkaiba ang tawagan natin. Tatawagin kitang Lolo, tatawagin mo akong Kuya. Ayos ba? Ikaw. Ikaw... Asulang mukha ni Doer doon, ninakaw ang kabayong panghari. Pula ang mukha ni General Guan Yu, nakipagdigma sa Changsha. Dilaw ang mukha ni Dian Wei, matandang lalaki. Mukhang masaya ka ngayon, ha? Hindi ba nagkagulo si Marco? Ang apo kong mabait, paano siya magkakagulo eh. Wala namang lagnat. Mommy, Osha! Wala pa ring balita sa mayor. Nakakuha ako ng litrato ng mayor. Baka sakaling mahanap natin siya. Dumating na ang litrato. Kailangan ko nang umalis. Maaga kang umuwi. Hoy bata, Lolo Carlos. Lolo Carlos, mag-ingat ka. Carlos de la Cruz, ngayon na ang katapusan mo. Mamatay ka na. Mga basurang taga-isla ng Silangan, ang lakas ng loob ninyong kunin ang buhay ko. Carlos de la Cruz, sa laban ng mano-mano, hindi kami katapat mo. Pero ibang panahon na ngayon. Marco, delikado. Anong ginagawa mo? Tumakbo ka na. Hindi ako aalis, Lolo. Tutulungan ko si Lolo. ang pinakamalakas sa Nueva Centro. Sa harap ng baril, takbo lang ang alam. Ikaw isang bata, bakit ka nakikisali? Isipin mo, ako si Carlos de la Cruz na bayani sa buong buhay. Ngayon ay mamamatay sa kamay ng mga basurang taga-isla ng Silangan. Hindi makatarungan ang tadhana. Kasalanan mo yan, ayaw mong sumunod. Humarang ka sa aming mga taga-isla ng Silangan na sakupin ang Nueva Centro. Hayaan kayong mga taga-isla ng Silangan na sakupin ang Nueva Centro. Ang mga mamamayan ng Nueva Centro ay walang pag-asa. Ngayong araw, kahit mamatay ako sa inyong mga kamay, isasama ko kayong dalawa sa hukay. Carlos de la Cruz, dahil ayaw mong umayos, mamatay ka na. Marco. Bobo ka. Paano nangyari yon? Kaya mong saluhin ng isang bala. Paano kung daan-daan? Mamatay ka na. Yun lang, naubos na kayo. Ako naman. Tapos na. Ang galing mo talaga, Marco. Kaya mong saluhin ng kamay ang mga bala. Pasensya na. Akala mo ba pinupuri kita? Ano bang nag-utos sa'yo na magpakabayani para sa akin? Mabubuwag ang butot balat ko. Sayo. Aray. Sorry, Lola. Sorry na po. Carlos, okay ka lang ba? Kung ganon, uuwi na muna kami. O sandali lang. Salamat sa pagligtas mo sa buhay ko. Tanggapin mo ang aking espada. Salamat, Lolo Carlos. Kami aalis na kami. Sige. Hindi simpleng tao si Carlos. Mas mabuting limitahan ni Marco ang pakikisalamuha sa kanya para maiwasan ang gulo. Tara na, umalis na tayo.
Paumanhin sa pagkahuli, Panginoon. Kung hindi dahil kay Marco ngayon, malamang patay na ako sa mga taga-isla ng silangang to. Bilisan mo at? Alamin ang tunay na pagkatao ni Marco. Bibisita ako para personal na magpasalamat. Opo. Marco, noon, ang laban ka kay Chiu Tianren. Noon, lahat kami ay nalason na walan ng malay. Hindi nalaman ang totoo. Sabihin mo na ang totoo sa lolo mo. Nung una ang nagligtas sa ating pamilyang Tang. Misteryosong bayani. Ikaw ba yun? Siyempre naman. Kaya sa mga kung siya ang ipinagbili sa pamilyang Wang, ang manual ng martial arts ay totoo rin. Totoo. Iyon ay galing sa aking guro, ang lihim na kayamanan sa loob ng treasure vault. Kursunada si Antonio. Gumastos lang siya ng 10,000. Ang binili niya, ang napakagandang manual ng martial arts. Tatay, bakit ka sumasama kay Marco? Nagpapaloko si Marco ay 7 taong gulang lamang. Saan galing ang maraming manual ng martial arts? Araw-araw nagkukuha ka ina. Tingnan mo. Bakit puro kamote ito ay? Hindi ba't kasalanan ng lolo mo? Mapagmataas. Ang pinaghirapan mong kinita, mahigit 1 milyon, ay ibinalik sa pamilyang Wang at sa pamilyang Li. Ang pamilyang Li ay ayaw tanggapin. Ang lolo mo ay inilaan na lang. Ngayon, ang ating pamilya mahirap na, kamote na lang ang makakain. Nanay ay naku. Pasensya na sa iyo, lolo. Matanda na ang lolo, nalilito na. Marco, Oo. hindi ito kamote, ito ay pata ng baboy. Para. Ano nga? Ito ay abalone. Ito ay ginseng. Ito ay inihaw na manok. Halika. Marco, tikman mo. Mataba pero hindi nakakasuya. Ang sarap ng pata ng baboy. Masarap. Akala mo talaga may pera pa kayong pamilya Reyes para kumain ng karne. Kamote lang pala. Chiu Tianren. Palakang mabaho. Bea Reyes, kontrolin mo ang anak mo. Huwag mong hayaang mangagat ng kung sino. Anong gusto ninyong gawin? Akala nyo dahil marami kayo, ang gagaling nyo? Binabalaan ko kayo, matanda na ako. Huwag nyo akong hawakan. Mamamatay kayo. Oo. Ang lola ko, marami siyang sakit. Kung mahawakan mo lang siya, kahit may ginto kayo sa bahay, mauubos din yan. Oo, papatayin ko kayo sa singil. Sige, subukan nyo. Lumapit kayo. Umalis na kayo. Huwag mo akong subukan. Bea Reyes. Ang pamilya ninyong Reyes ay bangkarote na ngayon. Si Jose Garcia ay ipinapabenta na ang mga negosyo ng pamilya Reyes para bayaran ng utang. Gawon, ngayon hindi lang yung mga negosyo sa pangalan ng pamilya Reyes ay akin na. Pati itong bahay na ito ay akin na rin. Kahit ang bahay na ito ay Sige. Ikaw at si Jose ay nagtutulungan. Pinagbintangan ng pamilya Reyes na nagtatago ng buwes. Wala na bang batas? Anong batas? Ako ang batas dito. Ngayon, maliban kay Carlos, walang makakapagligtas sa pamilya Reyes. Bea, kung magiging asawa mo ako, baka mapangalagaan ko pa ang kayamanan ng pamilya Reyes. Hayop ka? Gusto mo pa ring manggarap ng mataas? Mukhang gusto mo pa maputol ang pangatlong paa mo. Ang pamilya Reyes ay babagsak, iyon ay sigurado na. Munting bata, sa hinaharap, baka kahit kamote ay wala ka nang makain. Maghintay ka na lang na mamatay sa gutom. Bago ako mamatay sa gutom, ako muna ang papatay sa'yo. Munting bata, may hawak akong dokumento. Ngayon, ang bahay na ito ay
Akin, inagaw ninyo ang bahay ko tapos nananakit ka pa. Hindi mo ba iginagalang si Jose? Gusto mong makulong. Carlos? Nahanap na si Marco. Ihanda ang mamahaling regalo. Personal kong pasasalamatan si Marco. Kung may manggahas man na apihin si Marco o ang pamilya Reyes, hindi ko palalampasin yon. Ayaw pa rin ninyong umalis? Mga tauhan, gibain ninyo ang bahay ng mga Reyes. Hoy, ang lumang bahay na ito ang pinaghirapan ng aming pamilya sa loob ng 100 taon. Hindi ninyo pwedeng sirain ito. Tay. Okay, mahal. Kumusta na? Nagalit lang si Lolo, wala namang malubha. Walang kwentang matanda. Matanda na si Tanghong. Mga ordinaryo lang ang mga miyembro ng pamilya Reyes. Wala nang magaling sa pamilya Reyes. Bea, kung susunod ka sa akin, baka mapangalagaan ko pa ang lumang bahay ng pamilya Reyes at ang buhay ng iyong ama. Huwag kang mag-asa. Hahanapin ko ang alkalde at ipagtatanggol ang aming pamilya. Hoy, Lolo. Kilala ko siya. Kilala mo. Isang batang monghe ka lang. Paano mo makikilala ang alkalde? Nagsisinungaling ka! Marco, sabihin mo sa kanya kung paano mo nakilala ang alkalde. Ako at si Lolo nung nag-eehersisyo kami sa park ay nakilala ko si Lolo. Siya pa nga ang nadaig ko. Ang alkalde. Nag-ehersisyo sa park? Nagdaig mo pa? Nako, mukhang ang pamilya Reyes mula matanda hanggang bata ay baliw na. Marco, ang isang taong katulad ng alkalde ay hindi mag-ehersisyo sa park. Ang ganitong katulad ng punong lungsod ay imposibleng mag-ehersisyo sa parke sa umaga. Nanay, totoo. Iniligtas pa siya ni Marco. Tingnan mo, ito ang espada na ibinigay sa akin ni Lolo Carlos. Napakalakas ng punong lungsod. Paano naman magiging talunan niya ang isang batang monghe lang? Isusumbong ko ang sinabi mong ito kay Pangulong Jose. Sasabihin kong ininsulto ninyo ang punong lungsod. Ang buong pamilya ninyo ay maghanda na lang sa kulungan. Ay naku, hindi naman. Sobrang seryoso naman ang atmosfera. Bata lang ito, nagbibiro lang. Huwag ninyong seryosohin. Lunukin mo ang espadang ito at hindi ko na isusumbong kay Pangulong Jose. Ha? Lunok lang ng espada, kaya ko yan. Marco, huwag. Ito? Busog na ako. Nilunok mo talaga ng buo? Medyo astig. Huwag mo na akong hangaan, Lola. Kalimutan na natin ito. Pero kailangan ko pa rin gibain ang lumang bahay ng pamilya Reyes. Ano ba talaga ang gusto mo para patawarin mo ang pamilya Reyes? Maging asawa mo ako, tapos putulin ang mga litid sa kamay at paa nitong batang monghe. Itapon siya sa labas ng bahay ng mga Reyes. Saka ko kayo patatawarin. Wala ka ng lakas, nananaginip ka pa sa nanay ko, ha? Lampas ka na sa hangganan. Gigibain ko ang lumang bahay ng mga Reyes. Walang matitira. Gagawin kong kulungan ng baboy ang lugar na ito. Huwag kang magmalabis palakang mabaho. Galit ka? Kung kaya mo, suntukin mo ako. Dahasin mo ako at si Pangulong Jose ang magpaparusa sa buong pamilya ninyo. Magdusa kayo habang buhay sa bilangguan. Marco, huwag. Hindi mo kayang talunin si Chiu Tianren. Delikado. Hindi mo kayang talunin si Chiu Tianren. Delikado. Ikaw ang nagsabi sa akin na suntukin kita. Sa buong buhay ko, sa edad kong ito, hindi pa ako nakakita ng napakababang kahilingan. Naghahanap ng suntok. Bawat suntok ay punong-puno ng malalim na lakas. Marco, talagang marunong ka palang lumaban.
Talagang hinamon mo ako. Ah! Hindi kita patatawarin. Engkantadong pala ka, ikaw na matanda umiiyak ka pa. Kahit konting lambing lang, hindi mo pa matanggap. Nahuli ka sa bitag ko, batang monghe. Marco, ingat. Aray, ang kamay ko. Meron akong protection ng diamante. Bakit hindi mo pa rin natututo? Mali ako. Mali ako. Mamatay ka na! Ay, pasensya na. Sobrang dami kong kinain na kamote. Hoy, engkantadong pala ka. Anong nangyari sa'yo? Sumusuko na ako? Nako, Maliban na lang kung si Carlos mismo ang dumating dito. Kung hindi, gigibain ko ang inyong angkan ng tang. Ang daan-daang taong pundasyon ng angkan ninyong tang ay sinira ng batang mongheng ito. Nawasak lahat. Mukhang kulang pa ang leksyon na natanggap mo, hindi ba? Hindi ka mag-aatubili? Nasa Nueva Centro ka. Sa teritoryo ito ni Jose. Paano ka nangahas na maging ganito ka mayabang? Sino ang may ganang maging mayabang sa aking teritoryo? Presidente Jose, sa wakas dumating na po kayo. Dala ko po ang dokumentong ibinigay ninyo sa akin para kunin ang bahay ng angkan ng tang. Hindi lang nila ibinigay, tinaktan pa nila ako. Presidente Jose, nakipagsabuatan ka sa aming kaaway. Ipinagbintang mo sa amin ang pag-iwas sa buwis. Hindi ka karapat-dapat maging presidente. Ano naman ngayon? Sa Nueva Centro, maliban kay Carlos, ako ang pinakamakapangyarihan. Sino ang gusto kong mabuhay? Mabubuhay. Sino ang gusto kong mamatay? Mamamatay. Sino mang gusto kong patayin? Mamamatay. Matandang gago, ako si ang nagligtas sa buhay ng alkalde. Huwag mong aapihin ang aming pamilya. Hintayin mo, pupulbusin ng alkalde ang puwet mo. Maliit na monghe, ang yabang mo pa rin. Sa pagpunta ko rito, dinala ko ang 30,000 hukbo. Kung hindi mo ibibigay ng maayos ang mga negosyo ng pamilyang Reyes, ito ang 30,000 hukbo. Kapag sila ay nagmamarcha, ganyan ang yanig na nararamdaman. Sa ngayon, nasa labas ang 30,000 hukbo. Kahit gaano ka kagaling na monghe, kaya mo bang talunin ang 30,000 hukbo? Bea, ano na ang gagawin natin? 30,000 hukbo lang? Hindi ako natatakot. walang modo. Ma, ihatid mo muna sina Marco at tatay. Ako ang magbabantay sa likuran. Alis na! Banal na Divinong Palma. Pangulo, ang 30,000 hukbo ay napalipad sa himpapawid. Ano? Marco, napakagaling mo pala. Ikaw pala ang misteryosong mandirigma na tumalo kay Kiu Tianren noon. Ikaw pala yon. Bakit pareho ang tanong mo sa tanong ni Lolo? Siyempre ako yon. Sino pa ba? Bea Reyes. Tapos na ang pamilya ninyong Reyes. Tatawag ako ng 300,000 hukbo. Gagapasin ko ang inyong pamilya. Ngayon, maliban sa alkalde, wala nang makakatulong sa iyo. Jose Garcia, ang lakas ng loob mo. Ang taong nagligtas sa buhay ko, inaapin mo? Alkalde? Carlos, anong ginagawa mo rito? Magandang araw po, Mayor. Ako ang pinakabata sa aming magkakapatid sa Choklan, Cho Tianren.
Marco, dumating ako ngayon para personal na magpasalamat sa iyo sa pagligtas mo sa buhay ko. Marco, ikaw pala ang tagapagligtas ng buhay ng mayor. Siyempre naman. Si Lolo Carlos na masamang palaka na yon at yung matandang masama, inapi nila si Mommy. At saka pati yung pangalawa kong kapatid. Si Lolo ko. Hinimatay sa galit. Ano? Ano ba yan? Nitong mga nakaraang taon, lumalaban ako sa isla ng Silangan. Ikaw, bilang Pangulo ng Samahan ng mga Ngalakal ng Nueva Centro, nangaapi ka pa ng mga ordinaryong tao, naging kasabwat ka pa ng masasama. Mayor! Mayor! Nagkakamali ako, Mayor. Mayor! Nagkakamali ako, Mayor. Mayor! Siya ang may kasalanan. Si Cho Tianren. Nangako siya na ibibigay sa akin ang lahat ng yaman ng pamilya Reyes. Kaya ko lang ginawa yon sa tagapagligtas mo. Mayor! Nagkakamali ako. Pangulo Jose! Ikaw! Pag-utos mo, alisin si Jose Garcia sa pagiging Pangulo, samsamin ang lahat ng kanyang ari-arian, at palayasin sa Nueva Centro. Nitong mga nakaraang taon, si Jose Garcia dahil sa kanyang katayuan bilang Pangulo, inagaw ang mga ari-arian ng iba. Marami siyang nagawang kaaway. Ngayon wala na siyang katayuan bilang Pangulo, mukhang wala na siyang pag-asa. Cho Tianren, di ba? Mula ngayon, ang Choclan ay tatanggalin din sa Nueva Centro. Lahat ng miyembro ng Choclan ay ipatapon sa disyerto ng Hilagang Kanluran. Galit ako! Masamang palaka. Humarap ka kay Mommy, ngayon nagbunga ang kasamaan mo. Ginang Bea, kung wala ang iyong anak, matagal na sana akong patay. Halika. 10 bilyong brilyante, 100 bilyong ginto, 1 trilyong ektarya ng matabang lupa. Isang 100 bilyong ginto, 1 trilyong brilyante, 1 trilyong ektarya ng lupang mataba, lahat ay para kay Bea Reyes. Nanay, yayaman na tayo. Hindi natin ito dapat tanggapin. Ang mga bagay na ito ay napakamahalaga. Ang aking buhay bilang alkalde ay hindi pa rin katumbas ng mga karaniwang bagay na ito. Tanggapin mo na lang ito. Isipin mo na lang na para sa aming munting si Marco, sana'y tanggapin mo ito ng buong puso. At sa hinaharap ang posisyon ni Jose Garcia ay ipagkakatiwala ko na sa iyo. Sa ganito, si Marco ay wala ng sino man ang mag-aabuso sa kanya. Sige na nga. Maraming salamat, Alkalde, sa iyong napakakagandang hangarin. Ituring mo na lang na para kay Marco, ingatan ko ito ng mabuti. Sa ilang araw ay ang kaarawan ng aming si Marco, ika-8 kaarawan. Sa panahong iyon, inaanyayahan namin ang alkalde na dumalo sa birthday party ni Marco. Kuya niya ako Siguradong pupunta ako. Kaarawan ko, tama. Bago ang aking kaarawan, parang may kailangan akong gawin. Bago ka mag-8 taong gulang, bumaba ka at hanapin ang iyong ina. Humiling ng lihim na lunas. Kung hindi, puputok ang katawan mo at mamamatay ka. Naalala ko na. Oo. Marco. Pagkukulang ng enerhiya at dugo, hindi na ito may babalik pa. Ito ay isang sakit na walang lunas. Ang iyong anak ay baka. Ang iyong anak na lalaki ay baka. Ano na naman ang nangyayari sa anak ko? Sabihin mo. Bea, kumalma ka muna. Anak ko siya. Anak na hinanap ko ng 7 taon bago ko natagpuan. Ngayon, mamamatay na siya sa harap ko. Paano ako makakapagkalma? Doktor, wala na bang ibang paraan? Ang bata ay may congenital weakness. Hindi dapat siya mabubuhay ng lampas sa 1 taon.
Pero si Marco ay 8 taon na. Malamang, may isang dalubhasa sa martial arts na nasa rurok ng kanyang kakayahan ang pilit na nagbukas ng kanyang mga meridian para pahabain ang buhay niya. Ito rin ang naging dahilan kung bakit siya naging isang pambihirang henyo sa martial arts. Kung mahahanap natin ang misteryosong dalubhasang iyon, maliligtas ba si Marco? Ang pamamarang iyon ng pilit na pagpapahaba ng buhay ay tatagal lamang ng hanggang 8 taon. Kahit na natin matagpuan ang dalubhasang iyon, baka wala na rin siyang magagawa. Bea, marahil ito na ang kapalaran ni Marco. Hindi. Hindi ako susuko sa kapalaran. Kailangan kong humanap ng paraan para iligtas si Marco. Ang misteryosong dalubhasang iyon ay nakapagpahaba ng buhay ni Marco, 'di ba? Kaya ko rin itong gawin. Bea, itigil mo na yan. Kahit ibigay mo ang lahat ng iyong lakas kay Marco, hindi mo pa rin siya maililigtas. Hoy, matanda, hayaan mo na siyang subukan. Para kahit papaano, gumaan ang loob niya. Mga bathala at banal, pakinggan ninyo ako. Ako si Bea Reyes. Nangangakong magiging vegetarian habang buhay at hindi na muling pakakasal. Pinagmamakaawa ko. Ibalik ninyo ang kalusugan ng aking anak. Sino ang tumatawag sa akin? Sino ang tumatawag sa akin? Saan galing ang manggagamot? Huwag kang magpasok sa pamilya Reyes. Teka. Banal na Dibinong Palma. Paano mo nalaman? Banal na Dibinong Palma. At napakalakas ng kapangyarihan mo. Ano ang relasyon mo sa Marco? Ikaw ba ang... Gino, ang paraan para iligtas ang bata ay nasa iyo mismo. Nasa akin? Ano iyon? Kung ang buhay mo ang kapalit. Gusto ko. Bea, ikaw... Master, wala bang ibang paraan? Ang anak ko ay naghirap sa buhay. Matagal na bago namin nakita ang bata. Gusto niyang makasama siya habang lumalaki. Master, basta mailigtas ang Marco, kahit ang buhay ko, kahit mapunta ako sa impyerno, gusto ko. Pagbibigyan ko ang pagmamahal mo sa anak mo. Para matupad ang pagmamahal mo sa anak mo. Hindi na ako makakasama mo, Marco. Sa mga susunod na araw, dapat lumaki kang malusog at masaya. Gusto mo talaga ang batang ito. Hindi na sayang ang pagpunta ng batang ito para hanapin ka. Sa totoo lang, kailangan lang ng isang patak ng dugo mula sa puso mo. Marco, nagising ka na. Natakot ako para sa'yo. Marco, ang tagal kong nakatulog. Natakot ako, Lola. Hoy, Guro, bakit ka nandito? Hayop ka, sinabi ko na sa'yo. Sobrang lakas ng loob mo, kailangan bago ka mag-8 taon, hanapin ang iyong ina. Para mahanap ang solusyon, kung hindi, puputok ang katawan mo. Nakalimutan ko lang. Ikaw pala ang guro ni Marco. Maraming salamat, Guro, sa pag-ampon sa anak ko.
Maraming salamat sa pagligtas sa buhay ng anak ko. Tumayo ka na. Okay na si Marco. Uwi na ako sa bundok. Marco, ang sariling landas mo, ikaw na ang lalakad. Huwag ka nang bumalik sa bundok. Hoy, Kuro, natatakot ka ba na aakyat ako at nakawin ang mga sikreto mo? Bigyan mo na lang ako at ibibigay ko kay nanay. Walang hiya. Gusto mo pang ubusin ang lahat ng aking ari-arian? Walang hiya! Huwag ka nang bumalik sa bundok. Hayaan mong mabuhay pa ako ng ilang taon. Nanay, ang Jade Maiden Heart Sutra na ito bagay na bagay sa'yo para pag-aralan, di ba? Marco, okay ka? Mabuti naman. Mula ngayon, ang ating pamilyang apat magkakasama at masaya.